So good morning mga kasama. I'm Safety Rod again. So nandito na naman tayo para magbigay ng mga kaalaman sa mga bago natin na mga safety officer, no. So mga basic lang tayo, dun lang tayo sa mga reality na nangyayari sa project site. Na yung boss ko sa mga common na yan na naituturo Doon tayo sa mismong realidad na talagang may experience nyo sa site. So, kailangan dagdag kaalaman. So, yung babanatan natin ngayon is yung checklist ng hand tools. So, paano ba talaga yung pag-fill up? Saka ano ba talaga yung process, no? Yung proseso. Bilang isang safety officer, paano natin malalaman yung mga electric power tools na ginagamit sa project site is safe, no? Ano ba dapat gawin? So, unang-una, no, at sa engineering tayo, no? Sa engineering, so kailangan makita natin, no, kung ano yung engineering design ng isang power tools, saka ano yung mga guarding system niya, no? Yung mga guarding system, kailangan paano ginagamit, paano nilalagay yung mga guarding system. Pangalawa, no? Administrative natin, no? So kailangan yung mga gagamit, no? Yung gagamit ng mga power tools, may training. Dapat train sila doon sa tools na kanilang gagamitin. Hindi pwede na bagong hire natin, no, basta lang gumamit kasi mas madalas yan na nadidisgrasya yung mga bago nating mga manggagawa. Kasi nako-conscious sila dun sa mga tools like halimbawa ako bago akong hire, nakita ko ng grinder, nako-conscious ako paano ba yan gumagana. So napakikialaman ng mga bago natin na manggagawa. So kailangan may mga appointed tayo, no? Sa committee meeting ninyo, may address doon. Sino ba yung mga dapat lang na pwedeng gumamit, mga competent, no? Kailangan malaman nyo sa engineer ninyo. Sino lang dyan, sir, yung mga pwedeng gumamit ng mga power tools natin. Pangalawa sa inspection, no? Sa inspection, dapat ang nag-i-inspect, no? Kadalasan dapat ang nag-i-inspect niyan, no? At least may knowledge talaga, electrician, no? Electrician ang nag-i-inspect, no? Kung mga grinder, garena, mga carbon yan, okay pa ba? Or kung hindi man electrician, kung talagang warehouse man talaga nagche-check, knowledgeable, no? Dapat may appointed letter din sa committee ninyo, no? Sa committee meeting ninyo. Itanong natin dun sa committee, ikaw ang secretary, ikaw safety officer, tanong natin sa committee, sir, sino ba talaga yung authorized person natin kung sinong magi-inspect, no? Sino magi-inspect ng mga power tools, no, bago yan gamitin. So kasi para malaman ko kung sino lang talaga yung authorized. At natin yun, ilalagay natin sa minutes of meeting. So sa checklist, no, pag bago gamitin, ilalapit sa checklist, no? So pepermahan 'yan. Sa checklist ilalagay, che-checkin ng warehouse kung siya yung inauthorize nung operation or yung engineer na mag-check, competent siya, no? Competent siya. Or yung electrician na may competency, no? May test the NC2, no? Or kung sinong inappoint nila. So makikita doon na chinek, pinirmahan niya, no? Importante dapat may date sa may oras. Kasi magagamit niyo 'yan sa investigation pag nagkaroon ng insidente, no? So dapat may oras, may date. So in-inspect ng umaga, in-inspect ng alas 8, no? Pinirmahan ng gagamit. So naka minutes of meeting yun na nung pinag-meeting yan, no? Pepermahan niyo ng gumamit. So dapat may date, may oras. So January 1, 2024. Tapos may oras. 8:30 niya pinirmahan, 8 in-inspect. In-inspect nung authorized personnel. Then dapat may noted ng operation na silang dalawa talagang pinapayagan.
pinapayagan na gamitin yung tools na yan. So, yung tools na yan, power tools na yan, ano man yan, chipping gun man yan, grinder o barena. Dapat may oras, naka-sequence yung oras. Then, si safety officer, ang trabaho natin, yun na yung i-check natin kung talaga bang yung papers ng checklist is na-arrange ng maayos o na-complete ng maayos. So, doon na papasok yung auditing system natin o yung inspection system natin. Na talagang yung mga inauthorize, yung mga competent na tao, sila yung nag-inspect ng tools at yung gagamit at ninoted nung engineers. Pinahintulutan sila ng operation. Then, saka natin yun pepermahan. May oras din yun. May date saka may oras din yun. So, anong purpose ng checklist, no? Yan yung mga checklist, no? Diyan natin malalaman bago nila gamitin yung isang gamit, no, sa kanilang pagtatrabaho, talagang safe, no? Safe, maayos, at saka yung gagamit is competent. So, ma-identify natin na hindi basta-basta, maiiwasan natin yung insidente, yung risk. Yung risk dun sa trabaho, may bababa natin, malilimitahan natin, mabababaan natin yung risk dun sa insidente na pwedeng matamo ng isang manggagawa. So, yun ang magiging basis natin. In case na magkaroon ng insidente, no, nabasag yung grinding disc, tumama sa manggagawa natin accidentally. So, bilang isang safety officer, yun agad ang hahanapin natin, yung checklist. Teka, checking ko muna yung checklist as per sa investigation. Anong oras yan, anong date yan in-inspect? Authorized personnel natin, authorized ba yung nag-inspect? Yung gumamit ba? Anong oras niya pinirmahan yung checklist? Competent ba siya doon sa sa tools na gagamitin? So, may training ba siya? Pangatlo nga, hanapin mo dun sa checklist, pinahintulutan ba ng operation, o pinahintulutan ba ng mga engineers natin na gawin yung particular na trabaho na pinagagawa sa kanila, o pinayagan silang gamitin yung tools na yon. So, kung kompleto, papasok na tayo sa ibang mga investigation. Anong nangyari? Anong dahilan? Kung bakit na-aksidente. Pero importante, yung checklist. Isa yan sa magiging magiging basis natin sa investigation. So, sana may natutunan tayo sa mga natin ngayon, sa topic natin ngayon, sa mga bago nating safety officer. Importante dyan, magagamit nyo yung investigation. Pag kayo nag-investiga na, checklist ang hanapin nyo. Dapat naka-sequence. Anong date yan na in-inspect? Anong date yan pinirmahan? Anong oras pinirmahan? Para malaman ninyo. At tayo mga safety officer, no? Tayo sa auditing system, makita natin na yung mga competent person, talagang silang nakapirma doon. So, hindi tayo sa approve. Hindi tayo yung mag-a-approve ng permit, ng